Kamusta? Ako si Miss Lara. At sa video na ito, tatalakayin natin ang 12 babaeng naiugnay sa love life ni Dr. Jose Rizal. Ang ating pambansang bayani na hindi lang matalino at makabayan, kundi marunong ding magmahal. Ang listahang ito ay binuo batay sa mga sumusunod. Una narito ang mga sulat, diary entries at tula ni Rizal. Pangalawa, mga tala mula sa mga kilalang Rizal historians. At panghuli, ang mga akademikong diskusyon kung saan isinama ang parehong confirmed at widely debated love interest. Disclaimer: hindi lahat ng babaeng mababanggit ay opisyal na naging kasintahan ni Rizal. Ang ilan ay confirmed batay sa primary sources, habang ang iba naman ay hindi confirmed o debated, ngunit patuloy pa rin na binabanggit sa kasaysayan. Layunin ng content na ito ay magbigay kaalaman at konteksto, hindi para gawing chismis ang kasaysayan. Ngayon, simulan na natin ang aktwal na pagkakasunod-sunod ng mga babaeng naging bahagi ng buhay ni Jose Rizal, mula sa kanyang unang pag-ibig hanggang sa huli. Si Segunda Katikbak ang itinuturing na unang pag-ibig ni Rizal, isang inosente at batang pagmamahalan. Dito unang naranasan ni Rizal ang kilig, pananabik, at kalaunan ang sakit ng pagkakahiwalay. Hindi nagtagal ang kanilang ugnayan dahil ipinagkasundo sa Segunda sa ibang lalaki. Maraming historians ang naniniwalang ang unang heartbreak na ito ang naghubog sa pagiging emosyonal at romantikong panunulat ni Rizal. Dito rin nagsimula ang kanyang kakayahan sa pagsusulat ng tula at liham na puno ng damdamin, isang talento na ginamit niya sa mga sumunod niyang relasyon. Sumunod kay Segunda ay si Leonor Valenzuela, o mas kilala bilang Orang. Ang kanilang relasyon ay lihim at mapanganib, kaya gumamit si Rizal ng invisible ink sa kanyang mga liham upang hindi ito mabasa ng iba. Ang pagiging maingat ni Rizal ay nagpapakita ng kanyang talino at pagiging marespeto sa reputasyon at seguridad ng kanyang iniibig. Bagamat maikli, malinaw na seryoso ang damdamin ni Rizal kay Leonor. Ang karanasang ito ay nagpatibay sa kanyang kakayahang magpahayag ng emosyon sa kanyang mga tula at prosa, at nagsilbing paunang aral sa mas komplikadong relasyon sa kanyang buhay. Si Leonor Rivera ang pinakamahabang minahal ni Rizal at itinuturing ng marami bilang kanyang greatest love. Siya ang inspirasyon ng karakter na si Maria Clara sa No Limitang Here. Sa kabila ng matinding pagmamahalan, pinaghiwalay sila ng distansya, pamilya at ibang hadlang sa lipunan. Ang pagtatago ng mga sulat ni Rizal kay Leonor sa kanyang ina ang naging sanhi ng kanilang tuluyang pagkakahiwalay. Para sa maraming historians, ito ang sugat na hindi na tuluyang gumaling sa puso ni Rizal, at isa sa mga dahilan kung bakit naging maingat siya sa mga sumunod na relasyon. Habang nasa Madrid, naging malapit si Rizal kay Consuelo Ortiga, anak ng alkalde ng lungsod. May malinaw na atraksyon at palitan ng damdamin. Ngunit, hindi ito umabot sa opisyal na relasyon. Pinili ni Rizal na umatras upang hindi masaktan ang kaibigang si Eduardo Delete, na may damdamin din kay Consuelo. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng mataas na moral values ni Rizal, higit sa sariling kagustuhan. Bagamat hindi confirmed, ang kanyang presensya sa buhay ni Rizal ay patunay ng kanyang social charm at kakayahang magmahal.
Si Gertrude Beckett ay anak ng pamilyang tinirahan ni Rizal sa London. Mas bata, masigla, at puno ng paghanga kay Rizal. Nagkaroon sila ng palitan ng sulat at tula. Ngunit hindi ito umabot sa seryosong relasyon. Ipinapakita ng video na ito ang mas magaan at personal na bahagi ng buhay ni Rizal sa kabila ng kanyang mabibigat na responsibilidad bilang eskolar at reformista. Pinapakita rin nito ang kakayahan ni Rizal na mag-establish ng meaningful connections sa iba't ibang kultura at lipunan. Isang babaeng Pranses na taus-pusong nagmahal kay Rizal. Ipinahayag niya ang kagustuhang magpakasal, ngunit tumanggi si Rizal dahil ayaw niyang idamay si Susan sa panganib ng kanyang buhay at adbokasya laban sa kolonyalismo. Ang kanilang paghiwalay ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa pangako ni Rizal sa bayan at sa kanyang prinsipyo. Ito rin ang nagpapakita ng kanyang kakayahang unahin ang moral responsibility kaysa sa personal happiness. Si Nelly Busted ay isa sa mga babaeng pinakamalapit kay Rizal at madalas binabanggit bilang isa sa mga muntik na niyang mapangasawa. Gayunpaman, mahalagang linawin na hindi ganap na kumpirmado ang kanilang romantikong relasyon batay sa primary sources. May mga testimonies at secondary accounts na nagsasabing may intensyon si Rizal na pakasalan si Nelly, ngunit walang malinaw na love letters o direktang pahayag. Isa ring malaking hadlang ang hindi pagkakasundo sa relihiyon at pride ng parehong panig. Itinuturing siya bilang seryosong what if sa personal na buhay ni Rizal. Nakilala ni Rizal si Osei-san sa Japan bilang isang babaeng simple, tahimik at malayo sa magulong mundo ng politika. May mga tala na seryosong ikinonsidera ni Rizal ang paninirahan sa Japan kasama siya. Ngunit nanaig pa rin ang tawag ng bayan kaysa sa personal na kaligayahan. Ang karanasang ito ay nagpapakita ng kakayahan ni Rizal na magmahal, ngunit inuuna ang kanyang responsibilidad sa bayan. Sa ilang historical sources, binabanggit si Susan Rovier bilang hiwalay kay Susan Jacobi. Dahil sa kakulangan ng malinaw na dokumento, nanatili itong debated. Ang kanyang pangalan ay lumilitaw sa ilang expanded list upang ipakita ang social at romantic life ni Rizal sa Europa. Ngunit, hindi dapat ituring bilang confirmed romantic partner. May mga banggit sa ilang diary entries at lecture discussions tungkol sa isang hindi pinangalanang babaeng Europeo na naging malapit kay Rizal. Walang malinaw na ebidensya ng seryosong relasyon. Ngunit isinama siya upang ipakita ang mas malawak na network ng social interactions ni Rizal sa Europa. Katulad ng nauna, may isa pang hindi pinangalanang babae na lumilitaw sa secondary sources. Wala ring malinaw na documentation kaya nanatili itong speculative. Ang kanyang pagbanggit ay nagpapakita ng puwang na kasaysayan na hindi ganap na pupunuan ng impormasyon. Si Josephine Bracken ang huling pag-ibig ni Jose Rizal. Naging common law wife niya sa Dapitan. Nais nilang magpakasal, ngunit tinutulan ito ng simbahan dahil sa paniniwala ni Rizal. Siya ang babaeng kasama ni Rizal hanggang sa kanyang huling mga araw, saksi sa kanyang pagkabilanggo at kamatayan. Dahilan kung bakit itinuturing siyang mahalagang bahagi ng personal na kasaysayan ni Rizal.
Kung may natutunan o bagong kaalaman kayong nakuha mula sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang contents na may kapupulutang aral. Muli, ako si Miss Lara at tandaan, ang kaalaman ay unang hakbang sa pag-unawa sa ating kasaysayan.